So ngayon mga pre, pag-uusapan po natin itong kasinungalingan po ni Digong at kabastusan ni Sara. And of course, kasinungalingan din po ni Bongo. Yan po ang isa sa pag-uusapan natin ngayon. No? So unahin po natin itong kasinungalingan ni Digong. Okay? Klarong-klaro naman eh. Hindi naman po tayo yung gumagawa ng kwento dito, no? Meron pong video. Siya po mismo ang nagsabi niyan, no? Siya po ay nanumpa, no? At sinabi niya po 'yan mismo diyan sa Quadcom, 'di ba? So nanumpa siya eh. 'Di ba? So maliwanag po diyan, pag ikaw kasi nanumpa ka, magsasabi ka ng totoo, 'di ba? So bakit itong mga lumabas sa bunganga ni Digong ay hindi po magkatugma? So ibig sabihin, sinungaling ang matandang pintanil na ito. Oo. Okay, ito po yung video, no? So sa hindi pa po nakasubscribe sa ating YouTube channel, ayan na, huwag kalimutang mag-subscribe at syempre mag-like. Maraming salamat po. Syempre, huwag kalimutang i-share ang ating video, no? Si Digong po ay nanumpa, okay? Pero nakakapagtaka, bakit magkaiba yung kanyang mga sinabi dito? Yung mga binitawan niyang salita. Bakit? So panoorin po natin. Kasi nanumpa ka eh, 'di ba? So hindi naman pwedeng paglalaruan mo lang. Paglalaruan mo lang yung mga kongresista natin diyan. Gagawa ka ng kasinungalingan. So dapat ito po sana ang mapansin ng ating mga kongresista, no? Yung kasinungalingan po ni Digong. At huwag nang patagalin pa, kung may kakaso na kasuhan na agad 'yan, no? Kung kumpleto na po ang investigasyon, abay kasuhan na dapat 'yan. 'Di ba? So ito po, panoorin po natin. Probinsyano po ako. Ito, ang sabi dito, mahirap lang daw siya. Yun yung issue eh, mahirap lang daw siya. Panoorin po natin. Probinsyano po ako. Hindi naman ako mayaman. I am living on my retirement pay. Wala akong negosyo. Wala akong outside source except my retirement pay. I was born in 1945. Nagtrabaho ako. Lahat ng trabaho, lahat ng hirap. Hanggang bago ako nag-retire sa politics. Do you think I cannot accumulate even 5 billion? Sa negosyo ng asawa ko? Pati ang sweldo ko? May negosyo ang asawa ko. Both the first and the second, puro mayaman yan sila. Thank you, Mr. President. Ano magnegosyo? Plus sweldo ko malaki. Do you think I cannot accumulate even 5 billion? Sasabihin ko lang, nung una wala daw pamasahe, pero ngayon mayaman daw. Yun yung nakakapagtaka mga pre, narinig niyo po yun. Nung una wala siyang pamasahe. Pero may lumabas sa bunganga niya na 5 billion. Nung una wala siyang negosyo, tapos biglang nagkaroon ng negosyo yung pamilya nila. 'Di ba? Sinungaling. Una, walang pamasahe. Tapos ngayon, biglang may 5 billion. Eh, magkano lang naman yung pamasahe? Kung billion pala yung pera ng pamilya mo. Diba? Diyan pa lang po, napatunayan natin na sinungaling po ito si Digong. Diba? Oo. Wala eh. Binobolan niya po yung mga Pilipino. Inuuto niya po yung mga Pilipino. At itong mga tanga naman ng mga Pilipino, ng mga supporter ni Digong, sigaw na sigaw, duta eh! Duta eh! KO! Diba parang mga bobo lang? Mag-isip-isip na po kayo. Maliwanag po ang video. Diba? Ang sabi, walang negosyo, walang pamasahe. Magkano lang daw yung pera niya. Diba? Tapos ngayon, may billion na agad. Imagine, billion. Billion ha? Billion po ang lumabas sa bunganga niya. 5 billion. Kaya ako po, hindi po ako maniniwala na ganun-ganun na lang. No? Na yung 5 billion na yan, baka nga mas higit pa eh. Diba? Oo, baka mas higit pa. So yun yung yun, ganun po kasi nungaling si Digong. Diba? Oo. Kita nyo naman, huwag nang magpalinlang kay Duterte. Nakita ko lang po ito sa TikTok ulitin po natin. Unti-untiin po natin, bigyan po natin ng reaksyon.
Eto po. O, ayan o. Mahirap lang daw siya. Probinsyano po ako, hindi naman ako mayaman. Oh, probinsyano po ako, hindi naman ako mayaman. Okay. Klaro po 'yan. I am living on my retirement pay. I am living in my retirement pay. Yun yung sabi niya, ha? Oo, para klaro lang. O, tuloy. Wala akong negosyo. Oh, wala siyang negosyo. Oo. Natural, kung ikaw magnanakaw ka, hindi ka talaga gagawa ng negosyo kasi unang-una, masisilip ng gobyerno yan. Ang gagawin mo, ang magkakaroon ng negosyo, yung pamilya mo. Diba? Ipapasa mo sa kanila yung mga nanakaw mo. Parang ganun eh. Diba? Oh. Para hindi masilip ng gobyerno, ganun lang po yun. Wala akong outside source except my retirement pay. Walang outside source. Okay, biglang. I was born in 1945. Nagtrabaho ako. Lahat ng trabaho, lahat ng hirap. Hanggang bago ako nag-retire sa politics. Do you think I cannot accumulate even 5 billion? Oh. Tapos sabi mo, wala kang pamasahe. Oh, tuloy. Sa negosyo ng asawa ko, pati ang sweldo ko. Isamin mo na yung digong, pati yung ninakaw ko. Dapat may ganun. Diba? Tapos bigla mo sabihin, joke lang yun. Sir, may negosyo ang asawa ko. Both the first and the second, puro mayaman yan sila. Oo. Mayaman talaga. Kaya nakakapagtaka, bakit biglang yaman? Naiintindihan natin, mayaman sila. Pero mas biglang yaman pa eh. Oh. Ayun yung nakakapagtaka. Digong, pati nga QGC, kalansay lang noon pag upo mo, nabuo. Biglang nabuo. O diba? Nakakapagtaka. Digong. Thank you, Mr. President. Ano magnegosyo? Plus sweldo ko malaki. Do you think I cannot accumulate even 5 billion? Oh, klaro po yan ha. Maliwanag po yan. Lumabas po sa bunganga niya. So, nanumpa po siya dyan. 'Di ba? Pero, yung mga lumalabas po sa bunganga niya, hindi po magkatugma. So, ibig sabihin, nagsinungaling. 'Di ba? So, paano na yan, mga kongresista? Dapat yan yung tutukan nyo. Yung kasinungalingan ni Digong. Kasi, ang pangit naman po, na paglalaruan lang kayo ni Digong dyan. 'Di ba? Oo. Kahit kami napapangitan. Na, pagdating ni Digong, paglalaruan lang kayo. 'Di ba? Siguro hindi lang napansin niya ng ating mga kongresista, no? Pero sana mabalikan niyo yung video na 'yan, pag-aralan niyo, 'di ba? Kung may mali si Digong, may kapalpakan si Digong diyan, gawan niyo ng aksyon. 'Di ba? Ganun lang po 'yan. So dito na. Eto na po ngayon. Meron po akong ipapakitang picture sa inyo. Yan. Oh, ganun po kabastos itong inyong idol. 'Di ba? Oh, sisigaw-sigawan lang yung ating mga kongresista diyan. Porket siya yung nakakataas, 'di ba? Sisigaw-sigawan, walang respeto. Ganyan po kabastos ang inyong Fiona. Oo, ang magnanakaw niyong Fiona, ganyan po 'yan kabastos. Oo, in short, pwede siyang mongoloid. 'Di ba? Pareho mo, bastos eh. Oh, 'yan si Fiona. May paturo-turo pa tapos may pasigaw-sigaw pa Sana all. Alam nyo, dahil sa ginawa ng mga to, pumapangit po ang imahe ng Davao. Kasi sasabihin, ay, ganyan ba yung mga Bisaya, mga bastos? Kahit ako nahihiya ako kasi damay ako, Bisaya din ako 'Di ba? Tapos sasabihan yung mga Bisaya, ganun kabastos ang mga Bisaya. Oh, so na lahat damay na kaming wala namang kaming kinalaman diyan sa kabastusan ng Tagalustay na 'yan. 'Di ba? So pati po kami nadadamay dahil sa kabangagan nitong kulangot na 'to, 'di ba? Oh. So, yan ba yung hinahangaan ng mga bangag, ng mga totoong bangag, ng mga supporter nila? Idol nila,
O, sabi pa nga dun, malinis daw yung Davao. Nandun pala yung Pogo. Nandun pala yung mga illegal. Nandun pala yung paggawaan ng pulburon. O, kumpleto Ricados. Nakatago pala. Bakit nakatago? Bakit ngayon lang natin nalaman? Kasi may protector. O, sino yung mayor dyan? Yo, Baste, hi, hello. O, diba? Ang mga Duterte, ang pamilya niyan, hindi man siguro lahat, pero yung mga katulad ni Baste, Digong, protector yan. Diba? Tingnan mo, ngayon lang natin nalaman yung yung illegal dyan sa Davao, illegal pogo na yan. Oh, diba? Pati nga yung mga bangag na mga empleyado dyan, dahil sila yung protector, wala tayong nababalitaan eh. Pero nung napalitan po, nagkaroon na ng Pangulong Bongbong Marcos, naglabasan na po, natuklasan na po na marami palang mga empleyado dyan sa Davao na mga bangag talaga, gumagamit ng mga pulburon. Diba? Oh, yan po yung klaro dyan. Diba? Kaya yung sasabihin yung malinis yung Davao, maganda yung Davao. Oh, pag uwi ko ng Davao, pinakita ko naman sa inyo eh. Diba? Kung gaano kapangit ang Davao, lubak-lubak. Diba? Lubak-lubak po ang Davao. Ganyan po. Ganyan po yung ganyan po sila kadugyot yung mga namumuno dyan. Kaya kawawa po ang mga kababayan natin dyan sa mga kasamahan natin dyan, mga kaibigan natin dyan, kahit yung mga kalaban natin dyan, kawawa sila. Diba? Kasi, tingnan mo, hindi po nag-improve ang Davao. Tingnan nyo naman yung mga wires dyan sa Davao. Pinakita ko rin sa inyo sa video. Spaghetti, diba? Parang pansit, diba? Sabi nila, nakabaon daw sa ilalim yung wire. Pero hindi po totoo yun. Meron lang parte dun sa Davao, sa pinakasentro ng Davao, siguro 1 kilometer lang yun, or wala pang 1 kilometer, na yun talaga yung nakabaon. Pero kung kabuuhan ng Davao, hindi po. Siguro wala pa sa 1% ng Davao. Yun palagi yung pinapakita nila sa video. O diba, sinungaling. Tapos tingnan mo, bastos, di ba? Yan po ang kanilang idol. Kaya good luck sa'yo. 3 impeachment complaint na, Sara. Magdasal ka na kay Kibulot. Kibulok, dun ka magdasal. Na sana hindi ka ma-impeach. Kaya dapat po talaga suportahan po natin itong pagpa-impeach kay Sara. No? Sama-sama po tayo ngayong January 15. Oo. May rally po. So hindi ko pa alam yung exact location Hindi ko pa alam. Baka doon din siguro sa monument. So alamin natin. And sa People Power Monument. So hindi pa ako sure. So alamin po natin 'yan. So January 15 po 'yan. Oo. So sama-sama tayo doon. At eto na, isunod po natin 'to. Saan ba yung isusunod natin? Etong kay kay Bongo. Yan. Mabuti na lang may ebidensya, sinungaling mo. Ngayon, papanoorin po natin kung gaano po kasinungaling ito si Bongo. Okay? Panoorin po natin ng buo. 'Di ba? Sinungaling, bakit nyo pa iboboto? 'Di ba? Sinungaling, 'di ba? Panoorin po natin. At kung sakali mang meron siyang iutos sa akin illegal, hindi ko po susundin. Ang tinutukoy niya po dito, idol niya, Digonggong. Ito yung sabi niya. At kung sakali mang meron siyang iutos sa akin illegal, hindi ko po susundin. Hindi rin po ako papayag na utusan ako ng illegal. At hindi rin po ako papayag na may mga reward system. Yun sabi niya yun tapos, a few moments later. Nabanggit rin po niya, nandyan po rin po yung reward na kanyang sinabi noon. 1 million po sa mga ninja traps. May mga reward. Bakit ka pumayag? Sabi mo hindi ka papayag. May mga 1 million. Reward system yan Patay. Buhay, kalahating milyon lang po. Pag lumaban, kung buhay, kalahating milyon. Pag lumaban, 2 milyon. Kaya tingnan nyo, kahit hindi nanlaban, ang mga tao noon, kahit walang kasalanan, pinapatay at sinabing nanlaban. Sa bunga nga po yan, ni Bongo nang galing Hindi ko yan gawa-gawa. Panoorin nyo ulit.
O, panoorin nyo ulit ha. Kaya kahit mga minor pinapatay at sasabihing nanlaban, kahit hindi marunong mag-drive ng motor, sasabihing tumakas nag-drive ng motor. Eh nung naimbestigahan, sabi nung nanay, hindi po marunong mag-drive ng motor ang anak ko. O, di ba? Bistado. Oh. Nabanggit rin po niya, nandyan po rin po yung reward na kanyang sinabi noon. 1 million po. Oh, 1 million sa Ninja Cups. Patay. Tapos? Sa mga Ninja Cups, patay. Buhay, kalahati. Oh, kung buhay, kalahating milyon kung buhay. Okay, klaro po yan ha? Million lang po. Pag lumaban, 2 million. Siyempre, doon na tayo sa 2 million. Oo, kahit hindi nanlaban, sabihin natin nanlaban. Kasi 2 million yan eh. Ang sarap nun. Diba? 2 million yun. Bakit hindi pa natin kasahan? Kalain mo yun? So may reward system. Ganyan po kasi nungaling si Bongo. Ito yung una niyan sinabi. At kung sakali mang meron siyang iutos sa akin illegal, hindi ko po susundin. Hindi rin po ako papayag na utusan ako ng illegal. At hindi rin po ako papayag na may mga reward system. Bakit pumayag ka? May reward system. Inutusan ka ng illegal, ba't pumayag ka? Bongo. Diba? Ganyan kasi nungaling si Bongo. So, ibuboto nyo pa ba to? Ha? Ito yung sumisira sa ating bansa. Isa to sa sumisira sa ating bansa. Itong taong ito. Diba? Protector po ito ng mga Duterte. Pag yan nanalo, palaging kukontra yan sa administrasyon. Maniwala kayo sa akin. Diba? Ganon. Gawain po nila eh. Gawain po nilang magbida-bida. Diba? Kaya ito si Bongo talaga, ewan ko lang kung may buboto pa dito. Siguro ang buboto dito, mga addict na lang, mga tanga. Diba? Kasi mawawalan po ng pag-asa yung mga addict pag hindi ito nanalo. Paano na yun, Roga? Walang magpapasok ng ano dito, ng mga pulburon sa bansa kung hindi ito manalo. Diba? So, ganun po, isip-isip po, kung may isip, ang mga bobong shits. Diba? Ebidensya ebidensya po ito. Klarong-klaro, hindi naman siguro kayo bulag at bingi. Diba? A few moments later. Nabanggit rin po niya, nandyan po rin po yung reward na kanyang sinabi noon. 1 million po sa mga Ninja Cups, patay. Buhay, kalahating milyon lang po. Pag lumaban, 2 million. Yun. Nilagay po nila ang batas sa kanilang kamay. Diba? Feeling nila, mas nahihigitan nila yung batas. No one is above the law. Diba? Pero tingnan mo, patay dito, patay doon, kahit 3 years old na bata, hindi nakaligtas. 2 milyon yun eh. Diba? Kahit mga minor, hindi nakaligtas. Naglalakad lang. Papatayin. Kasi, syempre, magbabayad sila ng papatay. O bayaran nila ng 10K. Utos lang yan sila eh. 10K. Patay na yung isa, tapos tataniman, biglang darating yung pulis. Mabilis yung pulis. Noon. Pinatay, tapos biglang dating yung pulis. Tapos lalagyan ng ng mga barel, o di kaya mga droga. Tapos lalabas sa investigasyon nila, addict to kasi tingnan mo, may hawak na droga o may hawak pang baril. Wala na. Kumita na sila. 2 million agad. So, ginawang negosyo ang buhay ng mga Pilipino, ng mga taong ito. Diba? So, iwan ko na lang, tanga na lang po ang buboto dito. Sa totoo lang, tanga na lang po talagang buboto dyan kay Bongo. Ngayon mga pre, bigyan natin ng reaksyon itong kupal na to. Ayan. Yan, itong kupal na to. Saan ba yun? Yan. Kupal yan eh. So, pakinggan po natin yung kanyang mga sasabihin dito. Sa mga politiko na to, pumapayag pa kayo sa ganyan mga kasama? Hindi pumapayag. Pero alam naman natin, desperado ang marami sa atin. Ang mahal ng mga bilihin, ang mahal ng bill sa ospital, ang mahal ng mga gamot.
So saan tayo kakapit? Hmm. Siyempre, Mahal daw yung mga bilihin, mahal yung mga gamot. Saan tayo kakapit? 'Di ba? Kumapit kayo sa paninira sa administrasyon. Para may ganun kayo. Ganun lang naman yun eh. 'Di ba? Ganun lang. Gagamitin nyo yung mga mahal yung bilihin, gagamitin nyo. Yun yung panlaban nyo. Yun yung gagamitin yung paninira. Paano nga, kahit magmura pa yung bilihin, dito sa ating bansa, kung tamad ka, wala kang diskarte, tanga-tanga ka, batugan ka, magugutom ka talaga. Diba? Tingnan nyo yung dahilan, mabilihin. Ang mahal ng bill sa ospital, ang mahal ng mga gamot. So saan tayo kakapit? Siyempre, desperado tayo dahil may pera si congressman, nalapit tayo doon, magmamakaawa tayo. Ang labas, superhero na naman. Bakit kasi kayo lumapit? Pag tinulungan kayo ni congressman, ang dating sa inyo, superhero si congressman. Pag hindi kayo tinulungan ni congressman, inignore kayo, ang sasabihin nyo, nabudol kami ni congressman. Saan ba lulugar si congressman? Kahit sa dalawang na yan, wala eh, hindi makalusot sa inyo eh. Pag binigyan kayo, sasabihin nyo, superhero yan, bida-bida. Pag tinakbuhan kayo or nagtago kasi baka magawan nyo pa ng isyo, sasabihin nyo, nabudol kami. Sa susunod, hindi ka na namin iboboto. Kung ako yung congressman, saan ba ako lulugar? Tutulungan ko sila o hindi? Kahit tulungan ko o hindi, sira pa rin pangalan ko eh. Sisiraan pa rin ako eh. Bobo. Bobo talaga. Promise. Itong TikToker na to, bugok. Grabe makapanira. 'Di ba? Grabe po makapanira sa gobyerno. Alam mo boy, kung tatakbo ka, ano man takbuhan mo, 'di ba? Kung tatakbo ka, gamitin mo yung sarili mong pangalan, magpakilala ka. Hindi yung gagamit ka ng mga pangalan ng mga kongresista, gagamitin mo yung pangalan ng Pangulong Bongbong Marcos at iba pa. Babanatan mo sila. Gamit-gamit yung mga paninira mo dyan. 'Di ba? Pangit yun. 'Di ba? Hindi mo ba kayang magpasikat ng yung sarili mo? Hindi mo kayang pasikatin? Kailangan mong kumapit talaga sa iba? 'Di ba? Nakakahiya ka eh. Kapal na mukha mo. Kayanin na naman ang mga congressman. Ayaw natin ng ganito. Dahil ang kalusugan, karapatan niya ng mamamayan. Nakasulat niya. Ano daw ang kalusugan? Ano daw yung kalusugan? Ang karapatan niya ng mamamayan. Ang kalusugan, karapatan niya ng mamamayan. Oo naman. Ang tanong, ipinagkait ba sa inyo? Hindi naman nawala ng... may pondo pa naman sa PhilHealth. At kakasya pa naman yun. Tambak na yung pera sa PhilHealth. Ano yan? Puro kayo hingi ng budget. May pondo pa nga eh. Ubusin mo na yun. Tatanga-tanga eh. Nakasulat mismo yan sa konstitusyon natin eh. Ewan ko ba, may presidente tayong hindi alam kung ano nakasulat sa konstitusyon. May mga congressman tayo na hindi alam kung ano nakasulat sa batas. Kasi nga, ang interest nila, magmakaawa tayo. Pag tayo nagkasakit, kasama na po yung mga kaibigan nating mga pulis. Mga kasama, sabi kahapon ni Congressman Suarez ng Quezon, yung akap daw na 26 billion, hindi naman daw ginagamit sa pamumulitika. Naniniwala kayo doon mga kasama? Yes! Ginagawa na naman tayong tanga. Bakit itong may tupad yung si Pulong ba yun? Oo, siya yung nangunguna dyan sa tupad. Si Pulong. Ano yun? Pamumuliti kayo na. Ginagamit niyo yung yung tupad Pamumuliti ka po yan. Ganyan pala yung banatan ngayon eh. Silipan pala eh. Di manilip din kami dun sa kabila. Huwag niyong gamitin yung tupad. Pamumuliti ka yan. Diba? Ng mga congressman at ng mga senador alam ng taong bayan
So, sino ngayon yung magiging bida dyan? Ikaw. Para sabihin ng mga tao, ikaw lang yung nagmamahal sa bansa. Klarong-klaro, ikaw yung sumisira sa bansa eh. Hindi po makakabuti. Eto hindi po healthy, no? Na sa ating bansa na magrarally kayo, tapos ang pinaglalaban nyo, wala namang kwenta. Hindi naman napabayaan ang inyong kalusugan. Concern naman ang gobyerno sa kalusugan ninyo. Kahit kailan hindi naman kayo napabayaan. Tsaka na kayo magreklamo kung napabayaan kayo. Tsaka kayo magrally kung napabayaan kayo. 'Di ba? Ganon. Salot po, lason po sa bansa ang magrarally ka tapos ang pinaglalaban mo, walang kwenta. 'Di ba? Rally kayo ng rally. Yung iba sa inyo, tanungin, anong pinaglalaban mo dito? 500 pesos po. Bakit? Sabi po nung kapitbahay namin, sumama daw kami. May 500 daw kami mamaya. Ayun lang pala yung pinaglalaban. O, diba? Siniro ang budget sa PhilHealth at nilagyan ng 26 billion ang ayuda para sa Kapos ang Kita program. Gagamitin yan ng mga politiko, lalong-lalo na yung mga tatakbo sa 2025 para legal na bilhin ang boto ng mamamayan. Kaya pa kayo doon, mga kasama? O, di anong gagawin nyo? Magre-rebelde kayo, papalag kayo. Anong gagawin nyo? Diba? Ang bubola po yan, yung ginagawa ng taong ito. Binibilog po yung isipan ninyo. Kasi ito, hindi ko alam kung anong tatakbuhan. Tatakbo daw to eh. Itong kulangot na to eh. Pero hindi ko alam kung ano yung, baka pagka siguro, pagka waterboy. KO! Hindi ko nga kilala yan eh. Diba? Yun lang yung palagi kong nakikita sa Facebook, sa YouTube pala, no? Na palaging nambubola ng kanyang followers. Diba? Iwasan mo na yung pambubola, boy. Hindi na yan uubra sa panahon ngayon. Diba? So, wag po nating ibuto yung ganitong klaseng mga tao, no? Na palaging hinihila yung gobyerno pababa. Dapat kasi, maghilaan tayo pataas, hindi yung hilaan pababa. Kasi kawawa po ang mga Pilipino, kawawa yung bansa. Pag ganyan palagi ang inyong laman ng inyong mga isipan. 'Di ba? So, yun lang mga pre, no? Masasabi ko dito sa kulangot na to. Good luck boy. 'Di ba? Dapat kasi naghihilaan po tayo pataas. Pataas ba? Pataas. Tulungan po natin ang gobyerno. O kami mga vlogger kami. O nandito kami. Sinusuportahan namin ng gobyerno. 'Di ba? Dapat ganoon. Hindi tayo naghihilaan pababa. Hindi po kami nanghihila pababa sa inyo. Dinedepensahan lang namin kung ano yung mga masasamang sinabi nyo sa gobyerno, sa administrasyon. 'Di ba? Kasi nga sumusuporta kami. Masakit naman sa amin na tatahimik lang kami. Wawalang hiyain nyo ang Pangulo, ang mga kongresista na nagtatrabaho ng maayos. Hindi kami papayag. 'Di ba? Andito po tayo para sumuporta at para naman umunlad. Hindi man biglaan ang pag-unlad ng ating bansa pero paunti-unti, 'di ba? Tandaan po natin, hindi po obligasyon ng gobyerno natin na payamanin po ang bawat isa sa atin. Okay? Hindi po. Ang obligasyon po ng gobyerno ay matutukan ang ating kalusugan, yung ating pang-araw-araw na supply ng pagkain. Yun po yun eh. Trabaho. 'Di ba? Yun. Kahit nga yung mga mangingisda sinusuportahan ng ating mahal na Pangulo tapos masama pa sa paningin nyo. Diba? Ang kakapal ng inyong pagmumuka talaga. 'Di ba? So, yun lang ang masasabi ko. Good luck. At meron po tayong dito Meron po tayong Facebook page. Yan, Ballpoint Man 2.0. Sana po inyong suportahan. I-follow na po ninyo yan. Search nyo lang po yan, Ballpoint Man 2.0. Salamat po pala sa mga bago nating dyan. Bago po nating mga subscribers. Ayan. Maraming salamat po sa inyong suporta sa ating channel. And syempre, no, huwag kalimutang mag-like at sa ating video ngayon at huwag kalimutang mag-share. I-share mo na po ito. 'Di ba? Oo, ganun lang. Share lang tayo, 'di ba?
So ayan lang guys, maraming salamat po ha sa inyong lahat at abangan niyo po mamaya, may kita-kits po ulit tayo mamaya. So ayan lang guys, ingat-ingat and bye-bye. Bye-bye guys.